Maligayang pagdating sa Pampatulog Stories. Bago natin tahakin ng mundo ng ating kwento, nais ko lang ipaalam na may pilit kumokopya ng ating channel tulad ng ating thumbnail at ilang kwento kahit iniiba na namin ng ibang disenyo upang di makalito ay pilit pa rin niyang ginagaya. Malinaw na ang intensyon ng channel na yun ay para malito ang mga manonood, kaya't sana tayo ay maging mapanuri. Dito sa channel na ito, inaayos namin ang mga kwento at salitang ginagamit para maging mas relaxing. Kaya paalala lang, ito lang ang nag-iisang channel ng Pampatulog Stories. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa ating mga avid listener na si Rick Calderon, Macy from Saudi Arabia, Izaki, Chinita Santa Ana, Datu Embadawi, from Tandang Sora, Quezon City, Mark Angelo Calada, Primo Calada, at sa iba pang sumusubaybay sa ating mga kwento. Kung ikaw ay nakahiga na, ipikit mo muna ang iyong mga mata. Damhin ang malamig na hangin at hayaan mong dalhin kita sa isang munting mundo ng mga hayop kung saan may isang mabagal na pagong at isang malikot na matsing. Sa kanilang kwento, matututo tayo ng aral, may kasamang kaunting tawanan at may konting aksyon. Kaya huminga ka ng malalim at samahan mo akong pakinggan ang kwento ni Kong Pagong at ni Coco Matsing sa isang tahimik na gubat kung saan maririnig ang malumanay na huni ng mga ibon at ang banayad na pagaspas ng dahon. Nakatira si Kong Pagong. Kilala si Kong sa buong kagubatan bilang isang mabagal na nilalang. Bawat hakbang niya ay parang sinasadya, dahan-dahan, walang pagmamadali, at laging may ngiti sa labi. Hindi man siya mabilis, lagi naman siyang kalmado. Sabi nga ng mga hayop sa gubat, si Kong, parang hangin sa madaling araw. Dahan-dahan, pero siguradong darating. Samantalang sa kabilang panig ng gubat, nakatira naman si Coco Matsing. Si Coco ay kabaliktaran ni Kong. Siya ay likas na maliksi, mabilis kumilos, at ubod ng kulit. Mahilig siyang tumalon mula sanga hanggang sanga at halos hindi nauubusan ng kalokohan. Kung si Kong ay parang malamig na hangin sa umaga, si Coco naman ay parang malakas na kulog sa tanghali. Maingay, mabilis, at laging umaaliw. Isang umaga, nagkasabay silang naglakad papunta sa ilog. Tulad ng dati, mabagal si Kong at nakatingin sa paligid. Tinitingnan niya ang maliliit na bulaklak at ang mga gumagapang na langgam sa lupa. Samantalang si Coco ay patalon-talon. Minsan ay tumatawa mag-isa. Nang makita niya si Kong, agad siyang lumapit at tinukso ito. Coco, Kong, hanggang ngayon ganyan ka pa rin kabagal? Baka abutin ka ng 1 taon bago makarating sa ilog. Kong, nakangiti. Ano naman? Hindi naman ako nagmamadali. Ang mahalaga, nakakarating, Coco. Ay naku, kung ako ang tulad mo, baka mainip ako sa sobrang bagal. Tingnan mo ako, 3 talon lang, nasa ilog na ako. Nagkatawanan ng dalawa. Ngunit sa loob ni Coco, medyo nagtataka siya. Paano nga ba kaya kung pareho silang may pupuntahan? Sino ang mauuna? Habang naglalakad sila, nakaramdam si Coco ng ideya. Napangiti siya ng maloko at biglang sabi, Coco, Kong, paano kung magkarera tayo? Para malaman natin kung alin ang mas mahalaga, bilis o tiyaga. Medyo nagulat si Kong, pero hindi siya tumanggi. Sa halip, ngumiti lang siya at sagot, Kong, sige Coco, wala namang masama kung subukan. Pero tandaan mo, hindi lang bilis ang sukatan ng tagumpay. Natuwa si Coco sa hamon. Nagsimula siyang tumalon-talon na parang sabik na sabik. Samantalang si Kong ay nanatiling kalmado,
Nakangiti lang at iniisip, hmm, tingnan natin kung ano ang mangyayari. At doon nagsimula ang kanilang kakaibang laban. Isang karerang hindi lamang tungkol sa bilis, kundi tungkol din sa diskarte at tunay na pagkakaibigan. Kinabukasan, nagtipon ang mga hayop sa gubat. Nabalitaan kasi nila ang hamon na karera sa pagitan ni Kong Pagong at ni Coco Matsing. Naging usapan ito sa lahat ng sulok ng kagubatan. Ang mga ibon ay nagliparan sa ere para makakita ng magandang pwesto. Ang mga kuneho at daga ay nakaupo sa gilid ng daan, sabik na sabik. Maging ang mga paru-paro ay tila naghintay din sa hangin. Sa gitna ng kagubatan ay may isang tuwid na daan papunta sa malaking puno. Doon magsisimula at magtatapos ang karera. Lumapit si Coco, sobrang kumpiyansa. Tumalon siya sa harap ng lahat at sumigaw, "Coco, makikita niyo ngayon kung sino ang pinakamabilis sa buong gubat." Talo na agad si Kong bago pa magsimula. Tawanan ng ibang hayop, pero may ilan ding sumagot. Baka naman may sorpresa si Kong, sabi ng isang ibon. Oo nga, hindi lahat nakikita sa bilis lang, dagdag pa ng kuneho. Tahimik lang si Kong. Nakatayo siya, mabagal ang paghinga, ngunit kalmado. Hindi siya nagmamadali at hindi rin nagmamalaki. Nang hudyatan ng matandang uwak na nagsilbing referee, nagsimula ang karera. Handa, 1, 2, 3. Si Coco ay agad na tumalon ng mataas. Halos lumipad sa ere. Ang bilis niya ay parang hangin na dumadaan. Tumawa pa siya at nilingon si Kong. Coco, "Hoy Kong, naiwan ka na. Baka mamaya pa kita makita." Samantala, si Kong ay nagsimula ring maglakad, dahan-dahan, pero tuloy-tuloy. Wala siyang pakialam sa tukso ni Coco. Habang tumatakbo si Coco, napansin niyang maraming prutas sa tabi ng daan. Dahil mabilis pa rin siya, bigla siyang huminto sandali para kumuha ng saging. Coco, may oras pa ako. Ang bilis ko naman, kaya pwede pang magmeryenda. Samantala, si Kong ay tuloy-tuloy lang. Hindi siya humihinto, kahit nakikita niya ring may mga prutas. Ang iniisip niya ay, makakarating din ako. Basta't magpatuloy lang. Unti-unting lumalalim ang hapon. Ang mga hayop ay aliw na aliw sa karera. May ilan nang nagsisimulang magtaka. Bakit parang hindi pa tapos? Ang bagal ni Kong pero hindi humihinto. Si Coco naman, kung saan-saan pumupunta. At doon nagsimula ang unang pahiwatig na hindi lahat ng mabilis ay siguradong panalo. Habang abala si Coco sa pagkain ng saging at pagtatalon-talon, biglang may kakaibang tunog na narinig mula sa damuhan. Shh! Tahimik ang lahat ng hayop. Napatigil si Coco at pati si Kong na mabagal na naglalakad ay sandaling huminto. Mula sa makapal na damo, lumitaw ang isang malaking ahas. Mahaba ito, makintab ang balat, at kumikislap ang mga mata na tila nagugutom. Nataranta si Coco. Tumalon siya pabalik at halos madulas sa pag-atras. Coco, Ay! 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 Tulong! Kong! Ang laki ng ahas. Si Kong, kahit mabagal, ay hindi nagpakita ng takot. Dahan-dahan siyang lumapit at humarap sa ahas. Ginamit niya ang kanyang matibay na shell bilang pananggalang. Sinubukan ng ahas na kumagat, pero natamaan lang ang matigas na likod ni Kong. Habang nakaharang si Kong, nag-isip siya ng paraan. Si Coco naman ay nanginginig pa sa takot, pero biglang naisip niya ang mga prutas na hawak niya. Kinuha niya ang natitirang saging at itinapon sa malayo. Ang ahas, na curious sa amoy, ay pansamantalang lumingon at gumapang palayo. Nakawala sila mula sa panganib.
Huminga ng malalim si Coco at napaupo sa lupa. Kung wala ka, baka naging hapunan na ako ng ahas. Ang tapang mo. Kung nakangiti pa rin. Hindi naman tapang ang mahalaga, Coco. Kailangan lang gamitin ang meron ka. Ako, may shell. Ikaw, may bilis at prutas. Magkasama, naligtas tayo. Huminga ng sabay ang dalawa. At kahit pawis at hingal, napatawa sila. Coco, haha. Kung iisipin, muntik na akong maging lumpiang matsing. Kong, at ako naman, baka naging tortang pagong. Nagkatawanan silang dalawa at kahit natakot, naging mas matibay pa ang kanilang samahan. Matapos nilang makatakas sa malaking ahas, parehong hingal sina Kong Pagong at Coco Matsing. Habang naglalakad muli, si Coco ay medyo nagbubunganga. Coco, ay, buti na lang mabilis akong tumakbo. Pero kung tutuusin, ikaw ang nagligtas sa akin, Kong. Kung hindi dahil sa shell mo, baka tinusta na ako ng ahas na iyon. Ngumiti lang si Kong habang dahan-dahan pa ring sumusulong. Kong, Coco, minsan hindi mahalaga kung sino ang mabilis. Ang mas mahalaga ay kung paano tayo nagiging matatag sa tamang oras. Habang nag-uusap sila, hindi namalayan ni Coco na may malambot na putikan sa daraanan. Sa isang iglap, plok, diretsong bagsak si Coco sa putik. Tumilapon ang mga saging na hawak niya at ang mukha niya ay napuno ng makapal na putik. Para siyang nagsuot ng maskara na gawa sa lupa. Napahinto si Kong at napatingin. Tahimik siya sa loob ng ilang segundo. Tapos biglang tumawa ng mahina hanggang sa lumakas ng lumakas. Kong, ha ha ha. Coco, ang ganda ng bagong mukha mo. Para kang nagsuot ng bagong maskara. Medyo napahiya si Coco pero biglang napatawa rin siya sa sarili. Tiningnan niya ang refleksyon niya sa tubig at sabi, Coco, aba, para pala akong si Hari ng Putikan. Haha. Nagtawanan sila ng nagtawanan. At dahil sa tawa nila, nakalimutan nila ang kabat at takot na naranasan nila mula sa ahas. Matapos ang kanilang tawanan sa putikan, nagpatuloy na muli sina Kong at Coco sa kanilang paglalakbay. Ang mga hayop na nanonood mula sa gilid ng gubat ay sabik na sabik kung sino ang mauunang makarating sa malaking puno, ang kanilang finish line. Si Coco, kahit may putik pa rin sa mukha at katawan, ay muling bumalik sa kanyang dating bilis. Tumalon-talon siya, nagmamadali, at sumisigaw pa ng, Coco, sige Kong, magpahinga ka na muna. Ako na ang mauuna. Haha. Samantala, si Kong ay steady lang. Mabagal ang hakbang, pero hindi siya humihinto. Ang bawat paglakad niya ay may kumpiyansa, tahimik, at may ngiti sa mukha. Habang abala si Coco sa kanyang pagmamadali, hindi niya namalayan na muli siyang nadapa sa isang ugat ng puno. Napahinto siya at napakamot sa ulo. Samantala, si Kong ay dumiretso lang. Hindi siya tumigil, hindi siya naligaw, at hindi rin siya nagpadala sa pagod. Unti-unti, habang papalapit na sila sa malaking puno, nagulat ang mga hayop. Si Kong ang nauuna. Sigaw ng ibon. Hindi ko akalaing mauunahan niya si Coco, sabi ng kuneho. At sa wakas, nakarating si Kong sa ilalim ng malaking puno. Huminga siya ng malalim at ngumiti. Ilang minuto pa bago sumunod si Coco, habol ang hininga at puno pa rin ng putik. Paglapit ni Coco, humalakhak siya kahit pawis na pawis. Haha, Kong, hindi ko akalain na unahan mo ako. Ang bagal-bagal mo pa naman. Kong, hindi mahalaga kung mabilis o mabagal. Ang mahalaga ay hindi ako tumigil. Nagkatawanan ulit ang dalawa. Hindi nagalit si Coco,
Bagkus ay niyakap niya si Kong. Coco, kaibigan, ngayon alam ko na hindi pala laging bilis ang panalo. Minsan, ang tiyaga at tuloy-tuloy na hakbang ang tunay na sikreto. Nagtayuan, pumalakpak ang mga hayop na nanood. Para sa kanila, hindi lang simpleng karera ang kanilang nasaksihan, kundi isang aral sa buhay. Akala ng lahat, natapos na ang laban. Masaya na ang mga hayop, pumapalakpak at nagtatawanan. Nagsisimula ng magpahinga si Kong at Coco sa ilalim ng malaking puno. Ngunit biglang dumilim ang langit. Mabilis na nagtipon ang mga ulap at ilang sandali lang bumuhos ang malakas na ulan. Dumagundong ang kulog. Kumislap ang kidlat. Ang mga hayop ay nagsitakbuhan, nagsipagtago sa kani-kanilang lungga. Si Coco ay nagulat at nagpanik. Tumalon siya ng tumalon, pero kung saan-saan napunta. Coco, ay naku, Kong, ang lakas ng ulan. Baka malunod tayo. Sa sobrang bilis ng pagbuhos, nagsimulang tumaas ang tubig sa paligid ng malaking puno. Unti-unti itong nagiging baha. Si Coco, kahit mabilis, ay nahirapang lumangoy sa lumalalim na tubig. Palipat-lipat siya ng hawak na sanga, nanginginig pa sa takot. Samantalang si Kong, bagamat mabagal, ay sanay sa tubig. Lumangoy siya ng kalmado at lumapit kay Coco. Kong, huwag kang mag-alala, Coco. Sumampa ka sa likod ko. Dalhin kita sa ligtas na lugar. Walang nagawa si Coco kundi sumunod. Kumapit siya sa likod ni Kong. Mabagal ngunit sigurado, tinawid nila ang baha. Ang shell ni Kong ay naging parang maliit na bangka. Habang tinatawid nila ang tubig, napansin ni Coco na kahit gaano kalakas ang agos, hindi nagpapanik si Kong. Palagi siyang kalmado, parang tiyak na alam niyang makakarating sila. Coco, mahina ang boses. Kong, pasensya na, lagi kitang tinutokso. Pero ngayon, kung wala ka, baka nalunod na ako. Kong, kaibigan, hindi mahalaga kung ano ang nauna o sino ang mabilis. Ang mahalaga, ligtas tayo at magkasama. Sa wakas, nakarating sila sa mataas na bahagi ng gubat kung saan ligtas mula sa baha. Pareho silang basa, hingal, pero buhay at ligtas. Hindi palaging sapat ang bilis. May mga pagkakataong kailangan ng kalma at tibay para malampasan ang unos. Ang pagkakaibigan ay mas nasusubok sa oras ng panganib at mas tumitibay kapag nagtutulungan. Matapos nilang makaligtas sa malakas na ulan at baha, naupo sina Kong at Coco sa isang malaking bato sa mataas na bahagi ng gubat. Doon ay tanaw nila ang malawak na kagubatan na basa at tila kumikislap sa ilalim ng bagong sikat na araw. Tahimik muna silang dalawa, parehong pagod at hingal. Ang katahimikan ay naputol nang biglang tumawa si Coco. Coco, haha, Kong, alam mo ba? Kanina akala ko malulunod ako. Para akong batang takot sa tubig. Pero ikaw, parang hindi man lang natataranta. Kong, nakangiti. Matagal ko nang natutunan, Coco, na sa panahon ng unos, ang pinakamabagal pero pinakakalmado ang madalas na nakakaabot sa ligtas na pampang. Natahimik si Coco. Napaisip siya. Noon ay puro yabang at bilis ang ipinagmamalaki niya. Ngunit sa pagkakataong iyon, nakita niya na hindi palaging bilis ang sagot. Minsan, tibay at tiyaga ang tunay na lakas. Naglakad sila pabalik sa kanilang mga kaibigan sa gubat. Pagdating nila, sinalubong sila ng palakpakan ng mga hayop. Alimango. Bravo! Ang tapang ninyo, Ibong Maya. Buti na lang nagtulungan kayo, kung hindi baka may nawala sa atin. Dito na tumayo si Coco at sa unang pagkakataon seryoso niyang inamin ang kanyang pagkakamali. Coco, mga kaibigan,
Lagi kong minamaliit si Kong dahil mabagal siya. Pero ngayon, natutunan ko na hindi sukatan ng bilis para sabihing mas magaling ka. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na ako ngayon. Nagpalakpakan muli ang lahat. Si Kong naman ay napangiti lang, mahiyain pa rin gaya ng dati. Pagkatapos noon, nagpa siya silang gawin ng isang kasunduan. Mula sa araw na iyon, kung may mga hamon o laban, hindi na sila maglalabanan para magyabangan. Sa halip, magsasama sila bilang magkaibigan at magkakampi. At bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan, nagtanim sila ng isang maliit na punla sa gitna ng gubat. Araw-araw nilang dinadalaw at inaalagaan ang punong iyon. Naging simbolo ito ng kanilang pagtutulungan. Mabagal man o mabilis, basta't magkasama, tiyak na lalago at titibay. Habang araw-araw nilang dinadalaw ang punlang itinanim, naging mas malapit sina Kong at Coco. Natutunan nilang magtulungan. Si Kong ang nagdidilig, si Coco ang naghahanap ng araw at nagtatanggal ng mga insekto. Dumating ang isang gabi na napakaliwanag ng buwan. Habang nakaupo sila sa tabi ng tumutubong puno, narinig nila ang sigaw mula sa malayo. Sigaw ng mga ibon, "Tulong! Tulong!" Mabilis na tumakbo si Coco. Palundag-lundag, sinubukang itaboy ang mga daga. Pero dahil sa dami nila, muntik na siyang matumba. Dito pumasok si Kong, mabagal man, pero ginamit niya ang bigat at tibay ng kanyang shell. Gumulong siya tulad ng isang bola at bam! Tinamaan ng mga daga na nagsitakbuhan palayo. Coco, "Ha ha! Kong, hindi lang pala ikaw mabagal. Isa ka ring secret weapon. Para kang turtle tank. At ikaw naman, parang alarma. Ang ingay mo. Kaya natakot din ang mga daga." Nagkatawanan silang dalawa. Napansin ng lahat ng hayop kung gaano kahusay ang kanilang kombinasyon. Si Coco ang mabilis na umaalerto. Si Kong ang matibay na tagapagtanggol. Sa huli, nailigtas nila ang gubat. Ang maliit na punla na itinanim nila ay patuloy na lumaki. At balang araw ay naging isang malaking puno na pinagmumulan ng lilim at pagkain para sa lahat. Isang araw, habang naglalakad si Coco at Kong, dumating ang isang reporter na uwak na mahilig magkwento ng balita. Uwak, breaking news, ang sikat na magkaaway, si Kong Pagong at si Coco Matching, ay ngayoy sikat na magkaibigan at bayani ng gubat. Pero teka, sino raw ang mas magaling sa kanilang dalawa? Napakamutang ulo si Coco, sabay turo kay Kong. Napailing si Kong, sabay turo kay Coco. Nagkatawanan ang lahat ng hayop at doon nila napagtanto na hindi na kailanman mahalaga kung sino ang mas mabilis o mas magaling. Ang mahalaga, magkasama silang tumatahak sa buhay. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pagkapanalo, kundi sa pagkakaibigan at pagtutulungan. Minsan, ang dating magkaribal ay maaring maging pinakamalapit na kaibigan. Sa buhay, mas masarap tumawa at magtagumpay kung may kasama ka. Sa pagtatapos ng kwento, unti-unting tumahimik ang gubat. Ang malamig na hangin ay dumampi at ang liwanag ng buwan ay parang ilaw na gabay sa kanilang bagong simula. At kung ikaw ay nakikinig ngayon, marahil nararamdaman mo rin ang kapanatagan. Tulad ni Kong at Coco, sana sa iyong pagtulog ngayong gabi ay maramdaman mo na hindi ka kailanman nag-iisa dahil laging may darating na kaibigan sa oras ng unos. Ngayon ay natapos na ang kwento ni Kong Pagong at Coco Matsing. Mula sa pagiging magkaribal hanggang sa pagiging magkaibigan, nakita natin
na ang tunay na lakas ay nasa pagtutulungan at pagtanggap sa isa't isa. Kaya bago ka pumikit, alalahanin mo, hindi mahalaga kung mabilis ka man o mabagal. Ang mahalaga ay ang iyong kabutihan at pagkakaibigan. Kaya't ipikit na ang iyong mga mata. Hayaang lumipad ang iyong mga panaginip at matulog ng mahimbing. Magandang gabi.